Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for April 2026. So napakabilis po ng mga buwan, talaga namang pang-apat na po ito for 2026. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. Inhale and exhale your cards for the month. Meron po kayong mga yan. But first, mga mahal kong Pisces, salamat po ha sa mga nagla-like, nagko-comment, and especially po, lalo't higit sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yan every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, thank you, thank you, thank you po for your love, for your support, for your panonood every single day. So keep on liking, keep on commenting, and keep on not skipping the ads. Salamat po. So, in your background energy, meron kang the Eight of Swords. Meron kang 8 here. Ibig sabihin po, meron po kayong abundance or power to create something, to begin something, and to accomplish something this month. Napakaswerte, napaka-abundant. Gamitin mo ang lucky number 8 in your life this month. It will be a lucky number para sa'yo. Okay? So, Eight of Swords, sinasabi dito, Pisces, ng iyong spirit guides na alam daw niya na feeling mo stuck ka, feeling mo kulang pa yung kaalaman mo, feeling mo wala kang magawa or wala kang mahanap na solusyon sa mga bagay-bagay. Pero usually, yung mga takot na yan ay nasa isip lamang. Iniisip mo lang yan. Sa totoo niyan, kayang-kaya mo naman eh. In reality, you can achieve the goal. You can solve the problem. You can come out of that situation. Kailangan lang talaga mataas sa tiwala sa sarili. Mataas na tiwala sa iyong kakayanan na kaya mong maabot, kaya mong lagpasan, at kaya mong ipanalo tong bagay na ito. Okay? Kaya narinig ko talaga, kaya mo yan. Go for it. I-push mo na yan. Huwag kang matakot at huwag mong i-self-sabotage ang iyong sarili. Marami kang sinasabi sa iyong isip na mga negatibo, kaya dapat baguhin na yan para ma-accomplish mo na yung gusto mong ma-accomplish this month. Okay? In your core energy, meron kang the Four of Swords. Alam mo, narinig ko dito, i-surrender mo na daw kay God. Sabi mo, God, takot po ako. God, nahihirapan po ako. Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko. I-surrender mo sa Kanya yung mga takot na yan, yung mga pag-aalangan na yan, yung mga overthinking na yan. Just relax. Relax, everything will be fine. Everything will work out in your favor. Ulitin mo nga, sabihin mo, everything will work out in my favor. Everything will be fine. I have God. I don't have to worry. I don't have to stress myself out. Okay? So magkaroon ka ng kalmadong aspeto. Kapag kalmado ka na, makakahanap ka na ng paraan para makalaya dito sa problema mong ito at masolusyonan mo na siya. Hanggat stress out ka, hanggat takot ka, hanggat aligaga ka, lalo kang mahihirapang makahanap ng solusyon or makahanap ng paraan para maplansya yan. Okay? So relax ngayon, kunin mo tong Abril, Pisces, mga bakasyon ngayong month na ito, para magpahinga, mag-relax, mag-detach, panandalian, para mag-gather mo lahat ng strength, lahat ng clarity, para pagbalik mo talaga namang maasikaso mo na at masolve na yung mga dapat masolve. Okay? Kayang-kaya mo yan. Huwag kang matakot. Four of Swords, the Four of Wands. Wow! Alam mo, sa core energy mo, meron kang 4-4. Lucky number mo rin to, no? 4-4 is an angel number of protection. Protektado ka eh. Ligtas ka eh. Okay ka eh. So ano daw ba ang kinakatakot mo? 'Di ba? Protektado ka naman ng yung spirit guides, ng yung angel guide, na yung ancestors, 'di ba? So, huwag ka nang matakot sumubok. Huwag ka nang matakot mag-try ng solusyon o mag-try ng option mo. Ikaw lang daw ang kumukulong sa iyong sarili. If you have surrendered your control, mas madali sa yung makatulay or maabot yung finish line o yung goal mo. Meron kang milestone ngayong buwan na ito na balak mong maganap o balak mong mangyari.
Pero paano daw mangyayari yon kung masyado kang aligaga? Just take it easy, relax, darating ka rin dun. Step by step gawin mo, huwag mong biglain ang sarili mo, dahan-dahan lamang, maabot mo rin ito. Okay? Napakaganda. Soon, you will celebrate with your family. Asahan mo yan. Okay? So, Pisces, ano po ba yung mga hinihiling mo para sa buwan na ito? Ano ba yung mga hinahangad mo? Mga balak mo talagang makuha ngayong April? I-comment mo na yan sa baba. Dasalin na natin. It will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hermit card. Introspective ka dapat ngayon, Pisces, no? Kailangan mong tumbukin, hanapin sa loob-loob mo kung ano ba yung mga dapat mong aksyonan, dapat mong itama, dapat mong baguhin, at dapat mong ma-realize. Narinig ko dito na kaya ka nahihirapang ma-accomplish ang isang bagay dahil ikaw mismo ay may problema. No? Maaaring takot ka, naduduwag, naiilang, nahihiya, takot sa judgment, takot mag-fail, takot mag-step forward, or takot kang mag-try because you're so afraid of the responsibility. So, alamin natin sa ating puso, sa ating sarili, ano ba yung mga dapat kong baguhin? Ano ba yung mga dapat kong i-improve para makita ko na yung tamang paraan nang sa ganon makaabante na ako? You need to let yourself shine. No? Kumawala ka na sa cocoon mo, kumawala ka na sa comfort zone mo at mag-shine ka na ngayon. Ipakita mo sa ibang tao yung project mo, yung gagawin mo, yung idea mo. You deserve that recognition para talagang makita mo na kung hanggang saan ang kayang marating ng ginagawa mo ngayon. Okay? Hermit card, the King of Wands. Yes, fighting spirit. Kailangan talaga natin ngayon maging matapang, palaban, abutin ang ating pangarap ng walang hesitation. Pero at least tumanggap ka daw ngayon ng kritisismo. Feeling ko doon ka takot eh. Takot ka sa judgment, takot ka sa opinion, takot ka sa puna. Kaya nahihirapan kang itulay. Pero sabi dito, wag mong iwasan yung mga puna. Wag mong iwasan yung mga judgment. Kasi makakatulong yan sa'yo for you to improve at talagang gumaling ka sa gagawin mo na yan. Okay? So be brave ngayon. Actionan mo na yan. Isabuhay mo yung plano mong ito. Okay? So Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading? Ano pong ginagawa nyo today? Kayo ba'y naglalaba, nagluluto, or nag-ready para makapasok ang trabaho? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the Six of Pentacles. Alam mo, ngayong buwan na to, kailangan mo daw ma-realize kung ano yung mga bagay na dapat mong i-prioritize. Yung mga bagay na alam mong may magandang balik sa'yo at meron ka mapapala. Many of you ay nagpapaka-busy sa ibang bagay na wala naman talagang saysay or hindi makakabuti para sa'yo. Example, itong buong maghapon, imbes na asikasuhin mo yung project, nanood ka ng 3 Korean novela sunod-sunod. Naku, nakaubos ng oras, nakasayang ng panahon mo, imbes na ilaan sa karapat-dapat. Panahon to, Pisces, para timbangin kung ano yung mga dapat mong unahin, kung ano yung mga dapat mo munang pansamantalang putulin at layuan ngayong buwan na ito para pumasok sa'yo yung magandang bunga sa inahangad mo. Okay? Example, yung papeles na yun ay para pala sa employment mo. Pero dahil hindi mo inasikaso, lalong tatagal. No? So, kailangan ngayon alam mo yung priorities mo para alam mo kung ano yung dapat mong unahin. Okay? The Six of Pentacles. The Page of Pentacles. Yes, priorities, priorities, priorities. Tinatawag ka talaga na yung spirit guides na dito ka magbuhos na maraming oras. Many of you kasi, alam mo nang mahalaga to, pero kaunting oras mo lang siyang ginagamit o kaunting oras mo lang siyang pinapahalagahan o inaasikaso. Baka ngayon, sabi ng yung spirit guides, panahon na para baguhin ang schedule, baguhin ang format ng pang-araw-araw mong lifestyle para makapag-focus ka dito. No? Importanteng pag-focusan mo ito nang sa ganon mas mabilis na dumating yung magandang bunga niya. Okay? Importante yan for you. In the area of what's affecting your current energy, the Magician card. Sabi dito, time na for you to act. Time na for you to begin something na walang halong aligaga, walang halong perfectionism. I-surrender mo kay God lahat ng mga takot na yan. Kaya ka nahihirapan na
kumilos, it's because you always feel that you are not good enough, that you are not perfect enough sa bagay na ito, kaya lalong naantala. Pinapayuhan ka na pagkatiwalaan mo ang iyong sarili. Pagkatiwalaan mo kung ano man yung kaya mong gawin. At doon, maging payapa ka. Pag yung combo na to, kilos and relaxation, pananalig na kaya ko to, talaga namang bibilis yung pagpunta mo sa finish line. Sabi dito, paano mo to maaabot kung wala ka namang ginagawang paggalaw? 'Di ba? Kailangan you believe in your skills, you believe in your destiny, kumapit ka lang sa iyong mga dasal, it will happen for you. Abot kamay yun, nasa core energy mo, si Four of Wands. Ibig sabihin, yung goal, kayang-kayang ma-achieve, yung pinaghihirapan, kayang-kayang maabot. Kaya wag nang matakot, ipahinga ang damdamin, magkaroon ka ng kaginhawaan na, okay, relax lang ako, I can continue this, I will make this. Boom! Ilarga mo na. Mag-move ka na. Okay? Magician card, the Four of Swords. Talaga namang 444, you are protected. Sinasabihan ka talaga na, uy, ligtas ka dyan. Uy, safe ka dyan. Huwag ka nang matakot. Si Four of Swords with the Magician card, pinapayuhan ka talaga na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? If you can dream it, you can achieve it. If you can visualize it, you can make it into your reality. Ang dating panalangin lang, kayang dalhin sa lupa, kayang dalhin sa iyong reality. Kaya magkaroon ka ngayon ng lakas ng loob na itulay ang pangarap mo kasi abot kamay siya. Okay? Congrats po. Ngayon pa lang kinakongrats na kita dahil darating na yan sa kamay mo. In the area of your near future, meron kang the Moon card. Okay, in the near future, lahat ng tanong mo daw, it will all make sense. Siguro ngayon, sinasabi mo, bakit ba ako nahihirapan? Bakit ba ako nandito? Bakit ako ganito dinadanas ko? In the near future, masasagot yan. Marirealize mo na, kaya pala. Kaya pala hinayaan ni God na maranasan ko to. Kaya pala hinayaan ni God na dito ako dumaan. Kasi He wants me to be stronger. He wants me to be wiser. He wants me to be a bigger person. Dahil yung kakaharapin mo in the near future, kailangan ganun ka katatag. No? So ang tabayanan mo, 18 days, 18 weeks, or 18 months, talaga namang you will know the reality. You will know na, kaya pala. And soon, makakaahon ka na din sa kinahihirapan mo ngayon. Pag naabot mo na yung milestone, naabot mo na yung finish line ng goal mo, it will all be parang magaan. It will all be okay. Secured ka na, wala ka ng pangamba, wala ka ng fear. Everything now will be clear. Okay? The Moon card, the Three of Swords. Okay. Pinapayuhan ka ngayon, Pisces, na sa tuwing dadaan ka sa isang mahirap na pagkakataon sa life mo, huwag mo laging isipin na baka matulad ka sa before. Baka mangyari na naman yung dati. No. Kailangan maghilom daw tayo sa ating mga pain, sa ating mga trauma or sugat in the past para hindi makasira ito sa diskarte mo moving forward. Okay? Sabi ko nga, darating lahat ng sagot, darating lahat ng kaliwanagan kung bakit nangyari lahat ng yon in the past. And it will all make sense. Okay? At marating mo din yung kapanatagan na, ay okay na ako. Na-realize ko na lahat ng sakit before, lahat ng pain before, may dahilan, okay na ako. Na-realize ko na kung para saan. And doon, mapapanatag ka na, makukompleto na yung paghilom mo sa sugat. Makakapag-move on ka na. Congrats po. In your challenge, meron kang the Queen of Swords. Si Queen of Swords, sinasabi dito, this month, Pisces, kailangan talaga, you need to make up your mind. Kailangan talaga makapag-decide ka na. And putulin mo na yung ugnayan mo sa past and make sure na yung lahat ng humaharang sa'yo, lahat ng pumipigil sa'yo, ay talaga namang handa mo ng bitawan. Handa mong aksyonan. Handa mong putulin sa buhay mo. Ngayon, maging hopeful ka daw sa future dahil napaka-promising, napakaganda. Pero paano daw natin mararating ang magandang future kung ngayon pa lang hirap na hirap ka nang mag-decide? So go on, be serious, face your future, face your present life, at mag-decide ka na sa isang bagay na dapat mo na talagang pagdesisyonan. Okay? Importante yan para sa'yo. Ang iyong Queen of Swords, the Four of Pentacles. Alam ng iyong spirit guide Pisces kung ano yung mga bagay na gusto mong makuha para sa buhay mo. Pera, bahay, stability,
secured life, di ba? Pero paano daw natin to mararating kung ngayon pa lamang hirap na hirap ka ng bitawan yung mga nakasanayan or hirap kang bitawan yung comfort zone mo. You have to release yourself and free yourself from all of this comfort zone na talaga namang in the long run ay nakapagpahinto sa'yo. Kailangan mo na mag-decide para maabot mo talaga yung stability na gusto mo. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang go slow and take your time. Fogged in. Okay. Pinapayuhan ka ngayon na umaksyon ka pero paandap-andap lang, paunti-unti. Huwag mong bibiglain ang iyong sarili. Example, meron kang bagong plano, sabi ko nga sa inyo kanina, panahon na para kumilos, panahon na para magsimula. Pero yung simula na yan, dahan-dahan lang. Huwag 10 steps agad or 20 steps agad. Kahit ang kaya mo lang naman ngayon ay 2 lang. No? Ang mahalaga dito, umaandar ka. May ginagawa ka. Nagsisimula ka na. Pero yung bilis, yung bagal, kailangan yung tama lang, yung kaya mo lang para hindi ka naman daw ma-overwhelm at hindi ka rin mapuwersa o mabigla sa mga gagawin mo. Paunti-unti at least may ginagawa ka. Okay? In your fortune, meron kang the 8 of Cups. Alam mo, sabi dito, this month, you will realize the truth. You will realize na, okay, dapat ko na palang bitawan yun, dapat ko na palang alisan to kasi hindi na ako masaya or hindi na ako fulfilled, hindi na ako satisfied. Ngayon, buwan na ito, talaga namang kikilos ka na patungo sa path na magpapasaya sa'yo, magpapa-fulfill sa'yo, magpapasatisfy ng mga bagay na gusto mong makuha. Dahil ito sa iyong aksyon. Kung dati nakatali ka lang, hindi mo alam kung kikilos na ba ako, kung kaya ko ba, pero tignan mo naman sa fortune mo, kaya mo na. Aalis ka na sa kinalugmukan, lalakad ka na para kunin yung para sa'yo. So this is really a month of movement, a month of achievement, a month of your immense power na kaya ko to, kukunin ko to, wala na akong pakialam sa ibang tao, I will achieve what I want. Parang ganyan. 8 of Swords, the Temperance card. Temperance card is Archangel Michael giving you the assurance na panahon na para gumalaw, panahon na to rock the boat, panahon na para pagsumikapan at pagtrabahuhan yung bagong bagay na magdudulot sa iyo ng magandang kinabukasan or magandang outcome. Okay? Panahon to for you, Pisces, para pagdaanan talaga yung proseso, huwag iwasan, huwag talikuran. It's all about you putting your dedication and motivation para malikha na siya. Huwag ka mag-alala, divine timing is at play, kayang-kaya mo yan. Huwag mong katakutan, it will be a great, great journey para sa'yo. Okay? So ngayon, maging matyaga ka, maging masipag ka, maging pasensyoso ka, kasi pag sama-sama yun, kayang-kaya mong ipanalo tong bagong bagay na gagawin mo. Okay? Para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang show the world the real you. Ipakita mo daw sa mundo kung sino ka talaga. Ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin, kung ano yung kaya mong ma-achieve, kung ano yung kaya mong i-offer. Because pag nagawa mo yun, papasok at ma-magnetize mo yung mga tamang tao na talaga makaka-appreciate sa'yo. Okay? In your divine messages, the Chariot card, larga, forward, chase it, movement. Okay? Pinapayuhan ka ngayon na kumilos ka na, gumawa ka na ng paraan, magsimula ka na, or magplano ka na, or gawin mo na today. Parang ganun eh. Panahon na to for you to start the journey because nakita ko dito na ready ka na. The universe is supporting you sa laban na ito at nasa kamay nyo po ang manibela. Aatras ka ba or aabante? Kailangan ngayon maging palaban, sumulong ka para maabot mo ang goal na ito. Okay? Congrats po para sa inyo. Chariot card, the 3 of Wands. Yes, time na talaga for expansion, time na for growth, time na para umabante at humakbang. Nakita ko dito, matagal ka na naghintay, matagal ka nakatayo lang dyan or nakaupo lang dyan, waiting for something to happen. It will arrive. The good thing will arrive, kaya kailangan talaga ready ka to fight, ready ka to charge para hindi masayang yung pagkakataon. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have happiness. Wow! Meron daw pong happy energy na dadapo para sa'yo, para sa buwan na ito. Congrats! Take it, it will be yours.
You also have a woman. Meron daw pong babae sa buhay mo na kailangan mong kausapin ngayon. May concern daw po sa kanya. Maaaring asawa, anak, pamangkin, apo, or katrabaho. Or best friend. You have claw, be careful, do not take risks. Pinapayuhan ka ngayon kung meron ka man daw gagawin na bago, or kakaiba, or unfamiliar para sa'yo. Pag-aralan daw mabuti para alam mo yung galawan. Okay? You have haystack, karma. You will reap what you have sown. Sabi dito, aanihin mo yung mga bagay na ginawa mo before. Kaya kung tamad ka before, tatama rin ka rin ngayon. Kailangan talaga ipakita mo kay universe na seryoso ka sa mga bagay na gusto mong makuha para maging seryoso din siya sa'yo at ibigay yung mga gusto mo. Okay? Ang outcome ni Pisces for April 2026, patulay po ng Mayo, meron po kayong the Fool card. Wow, wow, wow. Ready ka na humakbang sa bagong pintuan. Ready ka nang subukan yung mga dating kinakatakot lang. Ngayon, meron ka ng lakas ng loob na simulan, gawin, tumalon, tumawid, at aksyonan yung isang bagay na alam mong bagong-bagong bago sa'yo. Pero ngayon, talaga namang ready ka na to take it, ready ka na to try, ready ka nang kumawala sa comfort zone mo at gawin yung mga dapat mong gawin para mag-grow ka na. Congrats po. Full card, the Six of Pentacles. Talaga namang six here telling you of reflection. Magbalik tanaw ka raw sa past, Pisces, para makita mo na ano ba yung buhay ko dati? Ano ba yung buhay ko ngayon? Kapag na-realize mo kung gaano kakaiba, gaganahan ka na tumulay sa bago So, gamitin mo lahat ng mga na-experience mo in the past, alalahanin mo yun para maging fuel, para maging gasolina na tumampang ka at makasuong na. Okay? Narinig ko dito, time mo na talaga to. You are given the chance. Maaring meron kang bagong ticket or bagong opportunity sa'yo pinagkaloob para simulan na ito. So, gamitin mo yung chance ha. Huwag mong sayangin. Ito na yung time mo to start, to begin, for that the win will happen for you. Okay? So, Pisces, yan po ang inyong April 2026. Saan po kayo nakarelate? Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages sa dapat malaman ng mga mahal kong Pisces. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.